Kabilang po sa mga unang bumisita sa puntod ng namayapang si Pope Francis ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa. Maraming turista na rin ang piniling puntahan din ang puntod ng Santo Papa. Mula sa Rome, Italy, balitang hatid ni Vicky Morales. Dahil sa paghimlay ni Pope Francis sa Basilica de Santa Maria Maggiore, asahan daw na mula ngayon magiging paboritong puntahan ito ng mga turista. Ngayon pa lang, ang mga kainan at tindahan sa palibot nito dinudumog na at dahil paikot na sa buong basilika ang mga pila, with matching security check sa bawat bisita, umaabot daw sa higit 2 oras bago makapasok sa basilika. Nandito na po tayo ngayon sa loob ng basilika. Talagang wow, nakakabangha yung loob ng basilikang ito. Tingnan niyo naman yung mga kisame. Napaka-intricate, pati yung mga painting sa mga dingding. Ito raw yung sinasabing mother ng lahat ng shrine na dedicated kay Mama Mary. Na-imagine ko yung mga panahong pumupunta rito si Pope Francis before and after ang kanyang mga apostolic journey para humingi ng gabay. Last time na may nailibing na Santo Papa rito was taong 1903 pa. Habang nasa pila kami papuntang puntod ni Pope Francis, taimtim ang lahat. Ang tanging maririnig ay yung ilang ulit na panawagan ng mga security staff na huwag magtagal para bumilis ang pag-usad ng pila. Punong-puno po rito sa loob ng Basilica de Santa Maria Maggiore at kasama ko sa pila ang mga mananampalataya at mga tulad ni Ma'am na nagdadasal ng rosaryo. At habang nasa pila kami, biglang itinigil muna ang pagpapapasok sa mga deboto. Ito na ang sumunod na eksena. Sabay-sabay dumating ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa para bisitahin itong napakasimpleng puntod ng Santo Papa. Pagkatapos mag-alay ng dasal, nagsama-sama sila sa isang misa. Marahil, humihingi ng lakas at gabay dahil 1 linggo mula ngayon, sila rin ang magtitipon-tipon upang pumili ng bagong Santo Papa. Mula sa Rome, Italy, Vicky Morales para sa GMA Integrated News.